Ako si Liana, 18 taong gulang, at ang bunso sa aming pamilya. Simple lang ang buhay namin, tahimik at puno ng pagmamahalan. Ngunit sa likod ng mga ngiti at tawanan, may lihim akong itinatago, isang lihim na unti-unting nagiging pabigat sa aking kalooban. Si Ate Carla ang aking panganay na kapatid. Maganda siya, matalino, at masayahin. Isang perpektong ate na hinahangaan ng lahat. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, alam kong may mga bagay siyang hindi rin sinasabi. Ilang buwan na ang nakalipas nang ipakilala niya sa amin si Marco, ang kanyang kasintahan. Isang lalaking may kakaibang karisma na nagbigay kulay sa kanyang mundo. Mula nang dumating si Marco sa buhay namin, hindi ko maikakaila na may kakaiba akong nararamdaman. Sa tuwing magkakasama kami, ang tibok ng puso ko'y tila naguguluhan. Nakangiti siya, ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay may misteryong hindi ko maunawaan. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin, ngunit agad niyang ibabaling ang tingin kapag nagtatagpo ang aming mga mata. Hindi ko alam kung anong klasing damdamin ang bumabalot sa akin. Ang simpleng pagkagusto ko kay Marco ay nagiging mas komplikado sa bawat araw na nakikita ko sila ni ate na masaya. Sa kabila ng mga ngiti, may bahagi sa puso ko na nasasaktan. Ngunit paano ko sasabihin ito sa kanya? Paano ko haharapin ang katotohanan? Isang gabi, habang nakaupo kami sa balkonahe ng bahay, tahimik kaming nag-uusap ni Marco. Ang lamig ng hangin ay tila nagpapabigat sa bawat salitang lumalabas sa aming bibig. Nagpatuloy ang kwentuhan namin tungkol sa mga plano niya sa buhay, mga pangarap, at ang pag-ibig nila ni ate. Ngunit sa bawat kwentuhan, hindi ko maiwasang makaramdam ng lungkot. Ang puso ko'y tila nababalot ng kalungkutan sa tuwing maririnig ko siyang magsalita tungkol sa pagmamahalan nila. "Bakit parang tahimik ka ngayon, Liana?" tanong ni Marco, na tila nagtataka. Wala, Marco. Napapagod lang siguro ako sa mga gawain sa school." Agad kong sagot, sabay ngiti. Ngunit alam kong hindi ito ang tunay na dahilan. Ang tunay na dahilan ay ang lihim kong nararamdaman para sa kanya. Isang lihim na hindi ko alam kung hanggang kailan ko maitatago. Habang lumilipas ang araw, lalong tumitindi ang damdamin ko para kay Marco. Hindi ko alam kung paano ko pipigilin ito. Hanggang sa isang araw, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Pagkatapos ng aming klase, naisipan kong dumaan sa isang cafe para magpalipas oras. Sa aking pagdating, laking gulat ko nang makita ko si Marco na nakaupo sa isang sulok. Nag-iisa siya, tila malalim ang iniisip. Nilapitan ko siya, at nagulat siya nang makita ako. "Liana, ikaw pala! Anong ginagawa mo dito?" tanong niya, tila naguguluhan. Wala, Marco. Nagkakataon lang. Ikaw, anong ginagawa mo dito?" Sagot ko habang nakangiti. Ngunit sa likod ng ngiti ko'y may kaba akong nararamdaman. Ang puso ko'y tila nag-aalab sa tuwing magkasama kami. Nagpatuloy ang kwentuhan namin, at sa kalagitnaan ng usapan, may sinabi siyang hindi ko inaasahan. "Liana, may kailangan akong sabihin sa'yo." Sambit ni Marco, na tila may seryosong bagay na nais iparating. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil sa aking mundo. Ano kaya ang gusto niyang sabihin? Sa likod ng kanyang mga mata ay may damdaming hindi ko mawari. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, biglang may dumating na isang tawag mula kay Ate Carla at agad niyang sinagot ito. Sa oras na iyon, naramdaman kong may malaking pagbabago na mangyayari sa aming buhay. Ano kaya ang mangyayari sa amin ni Marco? Ano ang magiging epekto nito sa aming pamilya? Ang mga tanong na ito ay bumabalot sa aking isipan at alam kong hindi ito basta-basta mawawala. Sa kabila ng maliwanag na sikat ng araw, parang may ulap na bumabalot sa akin habang bumababa ako sa hagdan. Ang bawat yapak ko ay tila may bigat,
dala ng lihim na aking kinikimkim. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang araw na ito, kung paano ko itatago ang damdaming lumalago sa aking puso para kay Arman, ang kasintahan ng aking ate. Sa dining table, masiglang nagkukwentuhan si Ate Claire at Arman. Laging masaya ang kanilang usapan, puno ng tawanan at kulitan. Nakaupo ako sa tabi ni ate, pilit na ngumiti habang iniwasang magtagpo ang aming mga mata ni Arman. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsisikap kong hindi siya pansinin, ang bawat salita niya ay tila musika sa aking pandinig, tunog na nagdadala sa akin sa ibang mundo, isang mundong ako lang ang nakakaalam. Habang nag-aagahan, napansin kong may kakaibang kinang sa mga mata ni Ate Claire. "May surprise ako sa iyo mamaya, Arman," sabi niya, puno ng excitement. Naku-curious ako, pero mas pinili kong manahimik. Sa totoo lang, ang mga ganitong pagkakataon ay nagiging paalala sa akin ng realidad, na si Arman ay para kay Ate Claire, hindi para sa akin. Pagkatapos ng agahan, nagpaalam si ate na pupunta sa mall para sa isang biglaang meeting. Naiwan kaming dalawa ni Arman sa bahay. "May kailangan ka bang gawin today?" tanong niya habang nagliligpit ng mga pinggan. Hindi ko alam kung bakit, pero ang simpleng tanong na iyon ay nagdulot ng kakaibang kilig sa akin. Wala naman masyado. Mag-aaral lang ng konti," sagot ko, pilit na hindi nagpapahalata ng aking nararamdaman. Pero sa loob-loob ko, gusto kong samantalahin ang pagkakataon na magkasama kami, kahit na alam kong mali. Ilang oras ang lumipas. At naisipan kong maglakad-lakad sa garden. Hindi ko inaasahan na susundan ako ni Arman doon. "Ang ganda ng mga bulaklak dito," sabi niya, habang nakatitig sa mga rosas na namumulaklak. "Si ate ang nag-aalaga niyan," sagot ko. Pilit na ipinapaalala sa sarili na siya ay para kay Ate Claire. Ngunit sa gitna ng aming usapan, may biglang pumasok sa aking isipan. Ang sorpresang binanggit ni Ate Claire kanina. Napansin ko ang cellphone ni Arman na nakapatong sa mesa sa gilid ng garden. Sa isang iglap, isang ideya ang pumasok sa akin. "Pwede bang tingnan ko ang phone mo sandali?" tanong ko, kunwaring inosente. Tumango siya at iniabot sa akin ang telepono. Habang nag-scroll ako, nakita ko ang isang mensahe mula kay Ate Claire. "Excited na ako mamaya! Sana magustuhan mo ang surprise ko! Love you!" Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ano kaya ang sorpresa? Habang iniisip ko ito, isang tawag ang biglang pumasok sa telepono. Si Ate Claire. Mabilis kong ibinalik ang phone kay Arman at umalis sa garden, pilit na hindi ipinapakita ang aking kaba. Sa aking pag-iisa, hindi ko mapigilang mag-isip tungkol sa sorpresa ni Ate Claire. Ano kaya ito? At bakit ako apektado, gayong alam kong wala akong karapatang makialam sa kanilang relasyon? Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko maiwasang maghangad na sana, kahit isang saglit, ay ako ang nasa puso ni Arman. Lumipas ang ilang oras, bumalik si Ate Claire, masigla at puno ng enerhiya. "Arman, ready ka na ba sa surprise ko?" tanong niya, puno ng excitement. Nakangiti si Arman, halatang curious din sa sorpresa ni ate. Habang sila ay nag-uusap, ako naman ay nanatiling nasa likod, tahimik na nanonood sa kanilang kasiyahan. "Halika na, sa labas nating gawin," sabi ni Ate Claire. Sabay hila kay Arman patungo sa garden. Sumunod ako, kahit na alam kong ang mga susunod na mangyayari ay hindi para sa akin. Pagdating sa garden, nakita ko ang isang maliit na mesa, puno ng masasarap na pagkain. Sa gitna nito, may isang maliit na kahon. "Arman! Gusto kong sabihin sa iyo na mahal kita," sabi ni Ate Claire, habang inaabot ang kahon. "I hope you like this." Binuksan ni Arman ang kahon at napatigil siya. Kitang-kita ang tuwa sa kanyang mukha. Isang pares ng susi.
Ito ang susi ng bagong bahay na binili ko para sa atin, para mas maging masaya ang future natin, sabi ni Ate Claire, puno ng pagmamahal. Sa gilid ng garden, nanatili akong nakatayo, tila nabagsakan ng langit. Ang sorpresa ni Ate Claire ay hindi lamang para sa kanilang kasalukuyan, kundi para sa kanilang hinaharap. At sa mga sandaling iyon, alam kong wala akong puwang sa mundong iyon. Ngunit sa kabila ng sakit na nararamdaman ko, isang bahagi ng aking puso ang tila may pag-asa pa rin. Hindi dahil sa pag-asa na magiging akin si Arman, kundi sa pag-asa na darating ang araw na kaya kong palayain ang damdaming ito. Ang lihim na pag-ibig na ito, para sa kapakanan ng aking pamilya. Habang papalubog ang araw, naramdaman kong may paparating na pagbabago. Hindi ko pa alam kung ano, pero sigurado akong may mangyayari. Sa aking pag-iisa, naisip ko. Kailan kaya darating ang araw na kaya kong ipaglaban ang sarili kong pag-ibig? Hindi ko pa alam ang sagot, pero alam kong ang kwento namin ay hindi pa natatapos. Mula nang dumating si Marco sa bahay namin, hindi ko maipaliwanag ang kakaibang kilig na nararamdaman ko. Sa bawat ngiti niya, sa bawat tingin, pakiramdam ko'y sinasalubong ako ng mga bituin. Ngunit alam kong mali ito. Marco ay para kay ate at wala akong karapatang magpantasya tungkol sa kanya. Isang gabi, habang nagkakaroon ng salusalo ang pamilya, napansin kong tila may tensyon sa pagitan ni ate at ni Marco. Hindi sila nag-uusap ng masinsinan at si ate ay palaging nakakunot ang noo. Nang magtanong si mama kung ano ang plano nila para sa kanilang nalalapit na anibersaryo, nagkibit balikat lamang si ate at nagpatuloy sa pagkain. Si Marco naman ay pilit nang umiti at sinabing, "May sorpresa ako para kay Carla." Ngunit sa tono ng kanyang pagsasalita, alam kong wala siyang kasiguraduhan sa kung ano ang gagawin. Nang matapos ang hapunan, nagpasya akong lumabas sa hardin upang makalanghap ng sariwang hangin. Sumunod si Marco, dala ang kanyang tasa ng kape. "Ang ganda ng gabi," sabi niya habang nakatingin sa mga bituin. Tumango ako, hindi alam kung ano ang sasabihin. Naramdaman kong bumibilis ang tibok ng puso ko nang lumapit siya sa akin. "Sabihin mo, paano mo nalalaman kung tama ang nararamdaman mo para sa isang tao?" Tanong niya bigla. Nagulat ako sa kanyang tanong. Hindi ko alam kung ano ang tamang sagot. "Siguro kapag masaya ka at komportable sa presensya niya," sagot ko. Pilit na pinipigilan ang pagkakilig. Tumango siya. Tila nag-iisip ng malalim. "Nais kong maging masaya si Carla, pero parang may kulang," sabi ni Marco habang nakatingin sa malayo. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Paano ko siya matutulungang maayos ang relasyon nila ni ate kung ako mismo'y naguguluhan sa nararamdaman ko para sa kanya? Sa mga sumunod na araw, hindi ko maiwasang mapansin ang palaging pag-aaway ni ate at ni Marco. Palaging may sigawan, palaging may hindi pagkakaunawaan. Hanggang sa isang araw, umuwi si Marco gamit ang kanyang kotse, ngunit hindi siya bumaba. Nakita ko siyang nakaupo lamang sa loob. Tila hindi alam kung ano ang dapat gawin. Lumapit ako sa kanya. "Marco, okay ka lang ba?" Tanong ko, nag-aalala. Hindi siya sumagot agad. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingala siya at nagtanong, "Mahal mo ba ang kapatid mo?" Nagulat ako sa tanong niya. "Oo naman," sagot ko kaagad. "Bakit mo na itanong?" "Kung mahal mo siya, bakit hindi mo siya sinusuportahan sa kanyang mga desisyon?" Tanong niya, puno ng hinanakit. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. "Marco, hindi ko maintindihan." "Si Carla, gusto niyang lumayo sa akin. Sa tingin niya, hindi ko siya kayang maging masaya. At ikaw, palagi kang nandyan, palaging nakikinig, palaging sumusuporta. Paano ko haharapin ang sitwasyong ito kung ikaw mismo ay naguguluhan?" Tanong niya.
Hindi ko alam ang gagawin. Sa isang banda, ayaw kong masira ang relasyon ni ate kay Marco. Sa kabilang banda, hindi ko maalis ang nararamdaman ko para sa kanya. Isang gabi, nagdesisyon si ate na makipaghiwalay kay Marco. Nagkaroon sila ng masinsinang usapan sa sala at narinig kong umiiyak si ate habang sinasabi ang kanyang nararamdaman. Nang lumabas si Marco, kita kong puno siya ng hinanakit. Lumapit siya sa akin at sa mga mata niya'y kita ko ang sakit. "Minahal kita!" bulong niya. "Pero hindi ko kayang sirain ang pamilya mo. Ayaw kong maging hadlang sa kaligayahan ni Carla." Bago pa man ako makasagot, tumalikod siya at tuluyan nang umalis. Naguguluhan ako. Paano nangyari ito? Hindi ko inasahan na magiging ganito ang sitwasyon. Sa kabila ng lahat, hindi ko alam kung paano ko haharapin si ate. Paano ko aaminin sa kanya ang nararamdaman ko para kay Marco? Paano ko siya matutulungan na makabangon mula sa sakit ng paghihiwalay? Sa mga sumunod na araw, palaging tahimik si ate. Halos hindi siya lumalabas ng kwarto at palaging umiiyak. Ako naman, pilit na pinipigilan ang sarili kong emosyon para sa kanya. Nais kong ipakita sa kanya na nandito ako, handang makinig at umalalay. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko maiwasang isipin si Marco. Sa huli, paano ko haharapin ang katotohanang minahal ko ang lalaki ng ate ko sa lihim? Isang gabi, nagulat ako nang makita ko si Marco sa labas ng bahay namin. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok, ngunit naroon siya, nakatayo, at tila may nais iparating. Lumapit siya sa akin, at sa kanyang kamay ay may hawak na sulat. "Ito," sabi niya, "bago ako tuluyang umalis, gusto kong malaman mo ang lahat." Nang buksan ko ang sulat, naramdaman ko ang pag-ikot ng mundo ko. Sa loob ng sulat ay isang lihim na hindi ko inaasahan. Isang bagay na nagbago sa lahat ng alam ko tungkol sa kanya at kay ate. Sa bawat salita, unti-unti kong naintindihan ang tunay na dahilan ng lahat ng nangyari. Ngunit bago ko pa man maiproseso ang lahat, narinig ko ang boses ni ate mula sa likuran. Puno ng galit at hinanakit. "Ano ang ginagawa mo?" tanong niya. Naguguluhan at galit. Naramdaman ko ang pag-ikot ng mundo ko. Sa loob ng sulat ay isang lihim na hindi ko inaasahan. Isang bagay na nagbago sa lahat ng alam ko tungkol sa kanya at kay ate. Sa bawat salita, unti-unti kong naintindihan ang tunay na dahilan ng lahat ng nangyari. Ngunit bago ko pa man maiproseso ang lahat, narinig ko ang boses ni ate mula sa likuran. Puno ng galit at hinanakit. "Ano ang ginagawa mo?" tanong niya. Naguguluhan at galit. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyong ito. Paano ko ipapaliwanag ang sulat na hawak ko? Paano ko ipapaliwanag ang lahat ng nararamdaman ko para kay Marco? Sa isang iglap, naramdaman ko ang lungkot at takot na bumalot sa akin. Sa kabila ng lahat, hindi ko alam kung paano ko haharapin si ate. Paano ko aaminin sa kanya ang nararamdaman ko para kay Marco? Paano ko siya matutulungan na makabangon mula sa sakit ng paghihiwalay? Sa mga sumunod na araw, palaging tahimik si ate. Halos hindi siya lumalabas ng kwarto at palaging umiiyak. Ako naman, pilit na pinipigilan ang sarili kong emosyon para sa kanya. Nais kong ipakita sa kanya na nandito ako, handang makinig at umalalay. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko maiwasang isipin si Marco. Sa huli, paano ko haharapin ang katotohanang minahal ko ang lalaki ng ate ko sa lihim? Nang gabi, nagulat ako nang makita ko si Marco sa labas ng bahay namin. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok, ngunit naroon siya, nakatayo, at tila may nais iparating. Lumapit siya sa akin at sa kanyang kamay ay may hawak na sulat. "Ito," sabi niya. "Bago ako tuluyang umalis, gusto kong malaman mo ang lahat." Nang buksan ko ang sulat, naramdaman ko ang pag-ikot ng mundo ko. Sa loob ng sulat ay isang lihim na hindi ko inaasahan. Isang bagay na nagbago sa lahat ng alam ko
tungkol sa kanya at kay ate. Sa bawat salita, unti-unti kong naintindihan ang tunay na dahilan ng lahat ng nangyari. Ngunit bago ko pa man maiproseso ang lahat, narinig ko ang boses ni ate mula sa likuran, puno ng galit at hinanakit. "Ano ang ginagawa mo?" tanong niya, naguguluhan at galit. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyong ito. Paano ko ipapaliwanag ang sulat na hawak ko? Paano ko ipapaliwanag ang lahat ng nararamdaman ko para kay Marco? Sa isang iglap, naramdaman ko ang lungkot at takot na bumalot sa akin. Ang araw ay tila isang mahaba at walang katapusang pagsubok para sa akin. Mula nang magising ako kaninang umaga, ang bigat ng aking damdamin ay hindi na nawala. Ako, si Lila, ang babaeng bunso sa aming pamilya, at sa aking puso ay nakatago ang isang lihim na maaaring makasira sa relasyon ng aking pamilya. Mahal ko si Marco, ang kasintahan ng aking ate. Hindi ko sinasadya na mahulog ang loob ko kay Marco. Sa simula, siya ay isang mabuting kaibigan lamang ng ating pamilya. Ngunit habang tumatagal, sa tuwing siya'y dumadalaw sa bahay, hindi ko maiwasang maramdaman ang kakaibang pagpitik ng aking puso tuwing siya'y ngumingiti sa akin. Ang kanyang mga mata, tila bumababa sa aking kaluluwa, ay nag-iwan ng bakas sa aking kalooban na hindi ko maitanggi. Ngayon, sa kusina, abala si Ate Mia sa paghahanda ng hapunan. Si Marco ay darating mamaya upang makasama kami sa kainan. Habang hinihiwa ni Ate Mia ang mga gulay, hindi niya napansin ang aking pag-iisip na lumilipad. Nagpa siya akong bumaba sa sala para magpahinga, ngunit ang aking damdamin ay hindi mapakali. Tumuntong ako sa beranda, umaasang ang sariwang hangin ay magpapakalma sa akin kahit kaunti. Habang nakatayo ako roon, narinig ko ang pamilyar na tunog ng kotse ni Marco. Pumarada siya sa tapat ng bahay at bumaba. Dala ang kanyang palaging kaakit-akit ng ngiti. "Lila!" Bati niya sa akin habang papalapit. "Mukhang kailangan mo ng hangin." "Oo, Marco," sagot ko. Sinisikap itago ang pag-aalala sa aking tinig. Masyadong mainit sa loob. Tumayo siya sa tabi ko. Tinitingnan ang mga bituin na nagsisimulang magpakita sa kalangitan. Minsan, ang mga bituin ay tila napakalapit, hindi ba? Parang kaya mo silang abutin. Tumango ako. Pilit na pinipigilan ang damdamin kong lumukso. Oo, minsan nga. Ang aming pag-uusap ay napunta sa mga simpleng bagay, mga pangarap at mga plano sa hinaharap. Ngunit sa likod ng aking isip, ang katotohanan ng aking lihim ay nagbabanta. Ang bawat ngiti niya, ang bawat tawa, ay parang punyal sa aking puso. Alam kong mali ito, ngunit hindi ko kayang pigilan ang nararamdaman ko. Nang dumating ang oras ng hapunan, bumalik kami sa loob. Si Ate Mia ay abala sa kusina, at ang amoy ng kanyang niluluto ay kumalat sa buong bahay. Umupo kami sa mesa, at ang normal na pag-uusap ng pamilya ay naganap. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, ang tensyon na nararamdaman ko ay patuloy na lumalago. Matapos ang hapunan, nagpasya si Marco na manatili ng kaunti pa upang makipagkwentuhan. Si Ate Mia ay nagpunta sa kanyang kwarto kasunod ng tawag mula sa kanyang kaibigan at kami ni Marco ay naiwan sa sala. Sa wakas, nagkaroon kami ng sandali na kami lamang dalawa. "Lila?" sabi ni Marco, nakatingin sa akin ng diretsyo. "May napapansin ako sa'yo nitong mga nakaraang araw. Parang may bumabagabag sa'yo." Ang tanong niya ay pumukaw sa akin. Hindi ko alam kung paano sasagutin ito nang hindi siya bibigyan ng kahit kaunting clue sa aking nararamdaman. Wala naman, Marco. Medyo busy lang sa school. Ngunit alam kong hindi siya madaling madaya. "Sigurado ka? Alam mo, nandito lang ako kung kailangan mo ng kausap." Ang kanyang alok ay parehong comforting at terrifying. Paano ko sasabihin sa kanya na ang dahilan ng aking pag-aalala ay siya mismo?
Ang katahimikan ng sandaling iyon ay tila napakahaba at sa kabila ng aking kaba, nagpasya akong magbukas kahit kaunti. Marco, minsan, may mga bagay na mas mabuting hindi sabihin. Sabi ko, sinisikap na maging matatag. Hindi dahil sa wala silang halaga, kundi dahil sa takot na hindi masusuklian. Napatingin siya sa akin, tila sinusubukan akong intindihin. Lila, kahit ano pa man yan, alam mong nandito ako para sa'yo, di ba? Bago ko pa man maipaliwanag ang aking sarili, narinig namin ang pagbukas ng pinto ng kwarto ni Ate Mia. Agad kaming bumalik sa normal, sa mga pang-araw-araw na usapan, ngunit ang sandaling iyon ay nag-iwan ng marka sa aking puso. Habang papalabas si Marco ng bahay, o sinundan ko siya ng tingin. Akala ko ay magpapaalam na siya, ngunit nagulat ako nang bigla siyang lumingon sa akin bago siya sumakay sa kotse. Lila, sabi niya, kung sakaling kailangan mo ng kausap, alam mo kung paano ako maabot. Ngumiti siya, ngunit ang ngiting iyon ay may kasamang pagkakaalam na may mas malalim pang nangyayari. Habang nagmamaneho siya papalayo, naramdaman kong may kakaibang pag-asa sa aking puso, na marahil, sa kabila ng lahat, may posibilidad na maging iba ang lahat. Ngunit sa likod ng aking isip, isang tanong, ang patuloy na naglalaro. Alam na ba ni Marco ang lahat? Sa kabila ng lahat ng nangyari nitong mga nakaraang linggo, hindi ko maiwasan ang magising tuwing umaga nang may kaba sa aking dibdib. Ang relasyon namin ni Marco, ang kasintahan ng ate ko, ay tila isang patibong na unti-unting humihigpit. Patuloy ang aming lihim na pagkikita, at sa bawat sandaling magkasama kami, lalong lumalalim ang damdamin ko. Hindi ko alam kung paano pa ito matatapos na hindi masisira ang samahan namin bilang pamilya, lalo na ang relasyon ko sa ate ko. Isang umaga, habang nagkakape ako sa kusina, abala sa pag-iisip kung paano ko haharapin ang araw, biglang nagring ang telepono. Si Marco! Agad kong sinagot, at narinig ko ang pamilyar niyang boses na may bahid ng pag-aalala. Kailangan kitang makausap. May importante akong sasabihin. Aniya. Nagkita kami sa parke, sa paborito naming bangko sa ilalim ng malaking puno. Sa kabila ng malamig na hangin ng umagang iyon, ramdam ko ang init ng kanyang presensya. Anong nangyari, Marco? Tanong ko habang inaayos ang scarf ko. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata puno ng emosyon. Hindi ko na kayang itago pa ito. Mahal kita, higit pa sa inaakala ko. Pero kailangan kong malaman kung ano ang nararamdaman mo. Hindi ko na kayang maging unfair kay Andrea. Sa pagbanggit niya sa pangalan ng ate ko, nagising ang konsensya ko. Alam kong hindi tama ang nararamdaman ko, pero paano ko ito mapipigil? Marco, mahal din kita. Pero natatakot ako sa pwedeng mangyari. Ayokong masaktan ang ate ko. Kinuha niya ang kamay ko at pinisil ito, na para bang pinaparamdam na hindi ako nag-iisa sa pagdurusa. Kailangan nating magdesisyon. Hindi na ito pwedeng magpatuloy sa ganitong paraan. Nagsimula akong umiyak. Alam kong tama siya. Pero masakit ang realidad. Anong plano mo? Tanong ko, bagaman alam kong wala kaming konkretong sagot. Babalik ako kay Andrea. Kakausapin ko siya at susubukan kong ayusin ang lahat. Pero kailangan ko ring malaman kung ano ang plano mo para sa sarili mo, para sa atin. Natahimik ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Ang alam ko lang ay mahal ko siya, pero mahal ko rin ang ate ko. Siguro, kailangan kong umalis muna. Maglalayo-layo ako para makapag-isip. Tumango siya. Bagaman halata ang lungkot sa kanyang muka. Maaasahan mo ang suporta ko sa kahit anong desisyon mo. Nagpaalam kami ng may mabigat na puso. Alam na ang susunod na hakbang ay hindi na magiging madali. Pag-uwi ko sa bahay, nagkulong ako sa kwarto, iniisip ang susunod na hakbang. Nagpasya ako na kausapin si ate.
Hindi ko man aminin ang lahat. Kailangan kong malaman kung masaya siya sa relasyon nila ni Marco. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami, naglakas loob akong magtanong. Ate, kumusta kayo ni Marco? Parang hindi ka na masyadong masaya. Napatingin siya sa akin, tila nagugulat sa tanong ko. Hindi ko alam parang may kulang. Sagot niya habang nag-iisip. Kinabahan ako sa sagot niya. Anong kulang? Parang hindi na siya katulad ng dati. Parang may bumabagabag sa kanya. Sagot ni ate habang nagbubuntong hininga. Alam kong ako ang bumabagabag kay Marco at lalo akong naguluhan. Hindi ko alam kung paano ko siya matutulungan o kung paano ko maiaayos ang lahat. Sa huli, nagpasya akong umalis muna ng bahay. Kailangan ko ng espasyo para makapag-isip. At ang alam kong paraan ay ang pumunta sa lugar kung saan ako laging tahimik, sa bahay ng lola namin sa probinsya. Nagpaalam ako kay ate. Naisip ko na ito ang makakabuti para sa akin, para sa aming lahat. Habang nasa bus papunta sa probinsya, hindi ko maiwasang isipin ang mga susunod na mangyayari. Paano kung malaman ni ate ang lahat? Paano kung hindi ko na maibalik ang dati naming samahan? Sa kabila ng mga katanungang ito, may isa pang tanong ang bumabagabag sa akin. Paano kung hindi pa ito ang katapusan ng kwento namin ni Marco? Pagdating ko sa bahay ni Lola, natagpuan ko ang isang liham sa mesa, nakapangalan sa akin. Kinuha ko ito at binuksan, ang mga kamay ko nanginginig sa kaba. Sa loob ng liham, isang pamilyar na sulat kamay ang bumungad sa akin, si Marco. Para sa iyo, may kailangan kang malaman. Hindi ito ang katapusan ng kwento natin. Napanganga ako sa huling linya ng liham. Ano nung ibig sabihin nito? Sa mga sandaling iyon, naging malinaw na hindi pa tapos ang laban at ang bagong kabanata ay magsisimula pa lamang. Nasa gitna ako ng isang komplikadong sitwasyon at wala akong ideya kung paano ito aayusin. Kung ang buhay ko ay isang pelikula, ito na siguro ang eksenang pipiliin kong i-fast forward. Pero hindi ito pelikula at wala akong choice kundi harapin ang katotohanan. Nagsimula ang lahat nang makilala ko si Mark, ang kasintahan ng ate ko. Si Mark ay isang mabait na tao at hindi ko inasahan na magugustuhan ko siya. Hindi ko rin inasahan na magiging mas malalim pa ang nararamdaman ko sa kanya habang lumilipas ang mga araw. Sa tuwing dumadalaw siya sa bahay namin, palaging may masaya at magaan na pakiramdam. Pero sa tuwing aalis siya, naiwan akong may kirot sa puso, dala ng isang lihim na hindi ko maamin kahit kanino. Isang gabi, habang abala ang lahat sa hapunan, napansin kong tahimik si Mark. Hindi ito ang karaniwang asal niya, kaya tinanong ko siya, Mark, okay ka lang ba? Ngumiti siya, ngunit halatang pilit. Oo naman, medyo pagod lang siguro. Sagot niya habang tumitingin sa akin na parang may gustong sabihin. Nang matapos ang hapunan, nagpaalam ang ate ko na may pupuntahang event kasama ang mga kaibigan. Naiwan kami ni Mark sa sala habang nagkukunwaring abala sa panunood ng pelikula. Hindi ko maalis ang aking tingin sa kanya. At sa isang hindi maipaliwanag na dahilan, may bahagi ng akin na umaasang may mangyaring kakaiba sa gabing iyon. Bunso, may sasabihin sana ako sa'yo. Biglang sambit ni Mark. Nagulat ako, hindi lamang dahil sa tawag niyang bunso, kundi dahil sa bigat ng kanyang tono. Ano yon? Tanong ko. Pilit itinatago ang kaba sa aking boses. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito, pero kailangan ko nang maging tapat. Alam kong mali, pero sa tuwing kasama kita, pakiramdam ko may kakaiba. Parang gusto kitang makilala pa ng mas malalim, pag-amin niya. Halos hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay mga salitang ilang beses kong pinangarap na marinig, pero sa likod ng saya ay may halong takot.
Paano na ang ate ko? Ano ang mangyayari kung malaman niyang may ganitong nararamdaman si Mark? At ako, na lihim na minahal ang lalaking para sa kanya. Bakit ngayon mo lang sinabi? Tanong ko, pilit na pinipigilan ng luha. Dahil natatakot akong masira ang lahat. Pero habang tumatagal, lalo lang akong nahihirapan. Mahal ko ang ate mo, pero hindi ko maitanggi na may nararamdaman din ako para sa'yo. Sagot niya, puno ng pag-aalinlangan. Hindi ko alam ang gagawin. Dapat ko bang sabihin sa kanya ang totoo? O dapat ko bang itago na lang ang nararamdaman ko para hindi na lumala pa ang sitwasyon? Pero bago pa man ako makapag-isip ng tamang sagot, narinig namin ang pagbukas ng pinto. Andoon ang ate ko. Nakatayo sa may pintuan, tila ba'y nagulat sa kanyang nadatnan. Hindi ko alam kung gaano katagal siyang nakatayo roon at kung ano ang kanyang narinig. Ang mga matang dati ipuno ng saya, ay ngayon punong-puno ng pagtataka at sakit. Anong nangyayari dito? Tanong ng ate ko. Halatang nanginginig ang boses. Wala akong maisagot. Si Mark ay tila nawala rin sa mga salita. At sa loob ng ilang segundo, parang huminto ang buong mundo. Alam kong ito na ang simula ng isang malaking gulo, at wala akong ibang pwedeng sisihin kundi ang sarili ko. Ate, hindi ganito ang iniisip mo. Pilit kong paliwanag, kahit alam kong mahirap na itong ituwid. Pero bago pa man niya ako masagot, tumunog ang kanyang telepono. Sinagot niya ito, at ang kanyang ekspresyon ay biglang nagbago. Kailangan kong umalis. Emergency sa ospital. Mabilis na sabi niya, tila ba'y nalimutan ang nangyari sa amin ni Mark. Habang nagmamadali siyang lumabas ng bahay, naiwan kaming dalawa ni Mark na naguguluhan. Hindi ko alam kung paano ito ayusin, pero isang bagay ang sigurado, hindi na magiging katulad ng dati ang lahat. At sa gitna ng kaguluhang ito, isang text message ang dumating sa aking telepono. Isang numero na hindi ko kilala. Binuksan ko ito at nabasa ang nakasaad. Alam ko ang lahat ng nangyayari. Mag-ingat ka. Sino ang nagpadala ng mensaheng ito? Isa ba itong babala o banta? Sa dami ng tanong na bumabagabag sa akin, isang bagay lang ang malinaw. May mas malalim pang sikreto na hindi ko pa alam. Ito na kaya ang simula ng aking pagbagsak? O baka naman, ito lang ang kailangan ko para malaman ang buong katotohanan. Hindi ko inasahan na darating ang araw na ito. Ang araw na haharapin ko ang katotohanang matagal ko nang tinatago. Ang damdamin ko para kay Marco, ang kasintahan ng ate ko. Ate, mula pa noong una, alam ko na sa sarili ko na mali ito. Na hindi ko dapat maramdaman ng ganito para sa kanya. Pero, paano ko pipigilan ng puso ko kung ito ang sinisigaw nito? Nag-umpisa ang umaga na puno ng kaba. Nasa bahay si ate, pero may lakad siya mamaya kasama sina mama at papa. Alam kong iiwan nila ako at magiging mag-isa ako sa bahay. Alam ko rin na si Marco ay pupunta dito upang sunduin si ate. Ngunit hindi niya alam na hindi siya makakasama sa lakad. Sinadya kong hindi sabihin kay ate ang plano ko. Isa itong lihim na dapat kong itago hanggang sa makuha ko ang sagot na kailangan ko. Habang nag-aayos ako ng sarili, naisip ko ang mga nakaraang buwan. Paano ko ba nagustuhan si Marco? Siguro sa mga simpleng ngiti at sa paraan ng pagtingin niya sa akin na tila ba may lihim siyang alam na hindi ko pa natutuklasan. Pero sa huli, alam kong siya ay para kay ate, hindi para sa akin. Ang bawat hakbang ko patungo sa sala ay tila ba isang hakbang papalayo sa tamang landas. Dumating ang oras na umalis na sina ate, mama at papa. Naiwan ako sa bahay, nag-iisa sa tahimik na salas. Ilang sandali pa lamang ay narinig ko na ang pagbusina ng kotse ni Marco sa labas. Huminga ako ng malalim, sinusubukang kalmahin ang sarili. Lumabas ako ng bahay upang salubungin siya. Hi Marco! Bati ko, pilit na pinapakita ang kasiyahan sa mukha ko. Hi Anya!
Nasaan si ate? Tanong niya, halos agad-agad. Nagpunta sila sa isang family event. Hindi ko nasabi sa'yo, sorry. Sabi ko, pilit nang umingiti ng mahinhin. Ah, okay. Sayang naman. Pero okay lang. Baka pwede kitang samahan muna. Sagot ni Marco, na may halong pagkadismaya pero may kasamang ngiti. Inimbitahan ko siya sa loob ng bahay. Nagpatuloy ang usapan namin tungkol sa mga simpleng bagay. Trabaho, buhay, ang mga plano niya kasama si ate. Pero habang nag-uusap kami, hindi ko maalis ang bigat sa dibdib ko. Ang bawat salita niya ay parang tinik na bumabaon sa puso ko. Nagpapaalala kung gaano ko siya kamahal kahit alam kong hindi kami maaaring magkatuluyan. Anya, may problema ka ba? Tanong niya. Biglang naging seryoso ang tono ng boses niya. Parang may bumabagabag sa'yo. Nagulat ako sa tanong niya. Hindi ko alam kung paano sasagutin. Sa isang banda, gusto kong ipagtapat ang lahat. Pero sa kabilang banda, natatakot akong masira ang lahat. Ang relasyon niya kay ate, ang tiwala ng pamilya ko, ang pagkakaibigan namin. Marco, may gusto lang sana akong sabihin. Simula ko, nilulunok ang kaba. Anya, ano ba yan? Pwede mong sabihin sa akin kahit ano. Pangungumbinsi niya. Ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala at sinseridad. Huminga ako ng malalim. Inihanda ang sarili para sa kung anumang mangyayari pagkatapos nito. Pero bago pa man ako makapagsalita, narinig ko ang pag-ring ng cellphone ni Marco. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa or madismaya sa interruption na yon. Sandali lang, Anya, sabi niya, kinuha ang telepono mula sa bulsa. Si ate mo ang tumatawag. Bigla akong natigilan. Ang pagkabigla ko ay parang yelo na bumalot sa buong katawan ko. Sa likod ng isip ko, nagkaroon ng takot na baka naramdaman ni ate ang plano ko at sa isang paraan ay natuklasan niya ang lihim kong ito. Sinubukan kong maging kalmado habang pinapanood si Marco na sumagot sa tawag. Hello ate. Oo, nandito ako sa bahay niyo. Hindi mo sinabi na may lakad pala kayo ngayon. Sabi ni Marco sa telepono. Nakatingin sa akin habang nakikipag-usap. Habang nag-uusap sila, naramdaman kong bumabalik ang kaba sa dibdib ko. Alam kong hindi ko pa oras para ipagtapat ang lahat. Ngunit ang pagkakataong ito ay isa ng hakbang patungo sa mas malaking desisyon. Matapos ang ilang sandali, ibinaba ni Marco ang telepono. Bumaling siya sa akin na tila ba may nalaman siyang kakaiba. Anya, kailangan kong umalis. Pero gusto kong ipagpatuloy natin ang usapan natin. Sabi niya, puno ng sinseridad ang boses niya. Habang pinapanood ko siyang paalis, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang pag-asa. Ang pag-asang kahit papaano, sa kabila ng lahat ng komplikasyon, may pag-unawa sa pagitan namin ni Marco. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng maayos, narinig ko ang pagbukas ng pinto sa likod ng bahay. Nagulat ako nang makita si ate na nakatayo doon. Ang mga mata ay puno ng tanong at hindi ko mawari kung ano ang iniisip niya. Sa isang iglap, naisip ko na marahil alam na niya ang lahat. Ngunit sa likod ng mga mata niya, may nakatagong lihim na nagbigay sa akin ng hudyat na hindi pa tapos ang lahat. Sa puntong iyon, napagtanto ko na ang susunod na hakbang ay hindi ko nakontrolado. Ang twist ng kapalaran ay nasa kamay na ng iba. Malamig ang hangin ng Disyembre, ngunit tila mas malamig ang bumabalot sa aking puso. Sa tuwing magtatagpo ang aming mga mata ni Jordan, ang kasintahan ng ate ko, para bang may kumikislap na liwanag sa kanyang mga mata, na nag-aanyaya sa akin na lumapit. Kung alam lang niya, kung alam lang ng ate ko, kung alam lang ng lahat. Ang lihim na pag-ibig na ito ay parang isang pasang bulaklak na pilit umausbong sa gitna ng taglamig. Mahirap. Ngunit hindi ko mapigilan. Nagsimula ang lahat noong minsang inanyayahan akong sumama sa kanila
sa isang cultural festival. Ang ate ko, si Marie, ay abala sa kanyang mga kaibigan, kaya't kami ni Jordan ang magkasama buong araw. Sa mga oras na iyon, nakilala ko siya ng lubusan. Iba siya sa mga inaakala ko, hindi lamang basta kaibigan ng ate ko. Siya ay isang taong may malalim na pangunawa, may malambing na tawa, at may mga mata na tila nagsasabi ng mga lihim na kwento. Habang kami naglalakad sa makulay na kalye, napansin kong may kakaibang saya sa kanyang mukha. Masaya ka ba sa relasyon niyo ni ate? Ang tanong na iyon ay tila lumipad mula sa aking bibig nang hindi ko sinasadya. Nagulat siya, ngunit saglit lang bago siya ngumiti. Oo naman, pero may mga pagkakataon ding mahirap. Alam mo na, hindi lahat ng oras ay masaya. Hindi ko na tinanong pa, ngunit ang kanyang sagot ay tila nag-iwan ng marka sa aking isip. Sa mga sumunod na linggo, mas lalong lumalim ang aming koneksyon. Hindi ko alam kung paano, pero sa tuwing kami nagkikita, may kakaibang saya sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung ito ba'y pagmamahal o simpleng pagkakaibigan. Ngunit alam ko sa puso ko na higit pa ito sa dapat. Sa tuwing magkikita kami, para bang may lihim na mundo na kami lamang ang nakakaalam. Isang mundo kung saan walang hidwaan, walang pag-aalinlangan, at walang takot. Isang gabi, habang nagkakasiyahan ng pamilya sa dining room, nagpaalam si Marie na tutungo sa ibang bansa para sa isang business trip. Babalik din ako agad. Kaya Jordan, ikaw nang bahala sa bunso ko ha? Sabi ni ate habang nakangiti. Tumango si Jordan, ngunit sa kanyang mata, nakita ko ang isang anino ng kalungkutan. Nagtataka ako kung bakit, ngunit hindi ko na ipinilit. Ngunit sa loob ko, may isang bahagi na umaasa. Umaasa sa kung ano, hindi ko pa alam. Nang umalis si Marie, ang bawat araw na nagdaan ay tila isang pagsubok sa aking damdamin. Lumapit si Jordan sa akin, mas madalas kaysa dati. Ang kanyang presensya ay nagbigay sa akin ng kakaibang ligaya, ngunit kasabay nito ang takot na baka kami mahuli. Minsan, habang kami nag-uusap sa sala, naitanong niya sa akin, "May lihim ka bang itinatago?" Ang tanong na iyon ay tila isang palaso sa aking puso. Ngumiti ako, pilit na hindi ipinapakita ang tunay na damdamin. Lahat naman tayo may lihim, hindi ba? Ngunit ang sagot niya ay nag-iwan ng kakaibang damdamin sa akin. Siguro nga, pero may mga lihim na mas mabuting hindi nalalaman. Ang kanyang mga mata ay tila nagsasabi ng isang kwento na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Sa mga sumunod na araw, ang pag-uusap na iyon ay paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan, parang isang sirang plaka na hindi ko kayang itigil. Isang umaga, nagising ako sa tunog ng telepono. Si Marie, tumatawag mula sa ibang bansa. Mauuna na akong umuwi. May biglaang pagbabago sa plano. Ang balita niyang iyon ay bumalot sa akin ng takot at pag-aalala. Hindi pa kami handa ni Jordan sa pagbalik niya. Hindi ko pa kayang magpanggap na walang nangyari sa pagitan namin, kahit pa wala namang direktang nangyari. Ang aming mga damdamin ay tila isang lihim na apoy na nagngangalit sa loob, na patuloy na nagbabanta na sumiklab. Habang sinusubukan kong ayusin ang aking isip, may kumatok sa pintuan. Si Jordan, nakatayo sa harap ng pintuan, may hawak na isang maliit na kahon. "Para sa'yo," sabi niya habang iniaabot ang kahon. Nang buksan ko, nakita ko ang isang maliit na kuwintas na hugis puso. "Para sa lahat ng lihim na nararamdaman nun natin," bulong niya, na para bang isang pahiwatig na alam niya ang lahat. Sa sandaling iyon, alam ko na hindi na kami pwedeng magpatuloy sa ganitong sitwasyon. Kailangan ng magdesisyon. Ngunit paano? Ang pag-ibig na ito ay isang laro ng apoy, at alam kong kapag nasakta ng ate ko, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Ngunit sa kabila ng lahat,
Sa likod ng aming lihim, alam kong may isang bahagi sa akin na umaasa pa rin. Umaasa sa isang himala. Sa isang pagkakataon na ang lahat ng ito ay magiging tama. Sa pagbalik ni ate, isang desisyon ang kailangan kong gawin. Pero paano ko haharapin ang isang sitwasyon kung saan walang tama at walang mali? Sa loob ng aking puso, alam ko na ang sagot. Ngunit ang takot ay patuloy na bumabalot sa akin. Sa pagdating ng araw na iyon, isang tanong lamang ang pumipintig sa aking isipan. Ano ang gagawin ko ngayon? Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko habang nakatingin sa kalendaryo. Isang buwan na lang at ikakasal na si Ate kay Daniel. Matagal na nila itong pinaplano at sa bawat hakbang ng kanilang paghahanda, para bang lalo akong nalulunod sa dagat ng aking mga lihim na damdamin. Sa bawat oras na lumilipas, palapit ng palapit ang araw na kinatatakutan ko. Ang araw na magpapalaya sa kanila, ngunit magbibilanggo sa akin. Kagabi, hindi ako makatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mga alaala ng mga sandaling magkasama kami ni Daniel sa aming mga lihim na pagtatagpo. Alam kong mali. Ngunit hindi ko kayang pigilan ang aking sarili. Naaalala ko ang simpleng ngiti niya, ang mga titig niyang tila kaya akong basahin, at ang mga pag-uusap naming puno ng ligaya at pag-asang hindi ko dapat nararamdaman. Sa bawat pagkikita namin, laging may maliit na bahagi ng aking pagkatao na umaasang sanay siya rin ay may nararamdaman para sa akin. Ngunit, sa kabila ng lahat ng ito, alam kong siya ang lalaking iniibig ng ate ko at lumuluha ang kaluluwa ko sa katotohanang iyon. Ngunit ng araw na iyon, may kakaiba. May lihim na pumipintig sa hangin, isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Naglalakad ako papunta sa maliit na parke sa likod ng bahay namin kung saan madalas kaming mag-usap ni Daniel. Nang makarating ako roon, natagpuan ko siyang nakaupo sa paborito naming bangko, tila may malalim na iniisip. Daniel? Tawag ko. Agad siyang napalingon sa akin at nakita ko ang kaba sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung bakit, ngunit may parte sa akin na nagtataka kung ano ang nasa isip niya. May kailangan akong sabihin sa'yo, sabi niya, at naramdaman ko ang bigat sa boses niya. Alam kong hindi ito ang tamang panahon, pero hindi ko na kayang itago pa. Napatigil ako. Ang puso ko, biglang bumilis ang tibok. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o umasa sa mga salitang iyon. Hindi ko sinasadyang. Mahulog sa'yo, patuloy niya. Mahal kita, kahit gaano pa ito kasakit. Pero hindi ko kayang lokohin si Kay. Hindi ko kayang saktan ang ate mo. Nanlumo ako sa narinig. Ang mga salitang matagal ko nang inaasam mula sa kanya ay parang mga talim na tumarak sa puso ko. Mahal niya ako, ngunit sa likod ng katotohanang iyon ay ang realidad na hindi kami maaaring magkasama. Daniel? Iyon lang ang nasabi ko. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya na ganoon din namang nararamdaman ko. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, biglang tumunog ang telepono ko, si Ate Kay. Sagutin mo, sabi ni Daniel, at nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Pakiramdam ko, nararamdaman din niya ang kaba na bumabalot sa akin. Hello ate, sinagot ko ang tawag. Bunso, kailangan kong makipagkita sa'yo. May kailangan tayong pag-usapan, sabi niya, at may kakaibang tono sa kanyang boses na hindi ko maipaliwanag. May halong pag-aalala at lungkot. Sige ate, nasaan ka? Tanong ko. Pilit na itinatago ang aking kaba. Sa coffee shop malapit sa bahay. Magkita tayo doon. Sagot niya, bago ibinaba ang tawag. Ibinaba ko ang telepono at tiningnan si Daniel. Pareho kaming walang masabi. Alam naming may darating na bagyo, ngunit hindi namin alam kung paano ito haharapin. Aalis na ako, sabi ko, at tumayo na ako mula sa bangko. Kailangan kong makausap si ate. Tumango si Daniel, at sa kanyang mga mata,
Nakita ko ang panghihinayang at pag-asa. Mag-iingat ka. Habang papalayo ako sa parke, naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Alam kong ito na ang simula ng pagbagsak ng mga lihim na itinayo ko. Pagdating ko sa coffee shop, nakita ko si Ate Kay na nakaupo sa isang sulok. Nakatingin siya sa labas ng bintana, tila may malalim na iniisip. Nang makita niya ako, ngumiti siya, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Bunso, simula niya. Alam kong may hindi ka sinasabi sa akin. Napatigil ako. Hindi ko alam kung paano ko itatago ang lihim ko. Anong ibig mong sabihin, ate? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Basta't tandaan mong mahal kita, sabi niya. At sa mga mata niya, nakita ko ang isang lihim na hindi ko inaasahan. Kahit ano pa man ang mangyari. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ni Ate Kay. Ngunit sa mga sandaling iyon, naramdaman ko na may malaking pagbabago na mangyayari sa aming pamilya. At iyon ang bagay na nag-iwan sa akin ng alinlangan at takot. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang susunod na mga araw. Ngunit alam kong kailangan kong maghanda. Dahil ang lihim na ito, hindi na magtatagal, ay malalantad din. Hindi ko alam kung paano ako nakarating sa puntong ito. Parang isang pelikula na tumatakbo sa isip ko ang lahat ng nangyari nitong mga nakaraang buwan. Mula nang makilala ko si Adrian bilang kasintahan ng ate ko, hindi ko maiwasan ang malunod sa kanyang mga mata tuwing titingin siya sa akin. Sa bawat ngiti niya, may kakaibang init na bumabalot sa akin. Alam kong mali, pero hindi ko mapigilan ang damdaming unti-unting umusbong sa aking puso. Nagsimula ang lahat sa mga simpleng sulyap at ngiti. Hindi ko alam kung napapansin niyon ni Adrian, pero sa bawat oras na magkasama kami ng ate ko at siya, palagi akong nakikiramdam. Hanggang sa dumating ang araw na yon, isang hapon na tila pinaglalaruan kami ng tadhana. Wala si ate sa bahay at si Adrian ang tanging kasama ko sa sala habang hinihintay namin siyang makauwi mula sa trabaho. Kamusta ka na? Tanong ni Adrian habang nakaupo kami sa sofa. Nakatingin siya sa akin na para bang may gustong iparating ang kanyang mga mata. Okay lang naman, sagot ko. Pilit na itinatago ang kaba sa aking dibdib. Ikaw, kamusta ka? Ngumiti siya at sa ngiting iyon, tila may lihim na siya lamang ang nakakaalam. Mabuti naman, pero parang may iniisip ka? Napakurap ako. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin na siya ang laman ng isip ko. Wala naman, masaya lang ako na nandito ka. Tumango siya, at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang init ng kanyang kamay na dumampi sa aking balikat. Alam mo, minsan masarap lang makipag-usap ng ganito, di ba? Tumango ako, hindi alam kung ano ang isasagot. Ang init ng kanyang kamay ay tila nagpapabilis sa tibok ng puso ko. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang nagring ang kanyang telepono. Kita ko sa kanyang mukha ang pagbabago ng ekspresyon habang binabasa ang mensahe. Kailangan kong umalis saglit, sabi niya, mukhang nag-aalala. May kailangan lang akong asikasuhin. Tumayo siya at bago siya umalis, tiningnan niya ako sa mga mata. Salamat sa oras ha, at ingat ka palagi. Pagkaalis niya, naiwan akong nag-iisip. Ano kaya ang ibig sabihin ng kanyang mga tingin at salita? Bakit parang may iba sa aming dalawa? Hindi ko na namalayang lumipas ang mga oras hanggang sa dumating ang ate ko. Oh, nasaan na si Adrian? Tanong niya agad pagpasok sa bahay. Umuwi na. May inasikaso lang daw siya. Sagot ko, pilit na itinatago ang pag-aalala sa aking boses. Habang nag-uusap kami ng ate ko, hindi ko maiwasang maisip ang sinabi ni Adrian. Tila may kakaiba sa kanyang mga salita at hindi ko maalis sa isip ko ang posibilidad na may nararamdaman din siya para sa akin. Ngunit paano kung tama nga ako? Ano ang magiging kahulugan nito para sa amin?
para sa relasyon nila ng ate ko? Isang gabi, habang nag-iisa ako sa kwarto, nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Ang mensahe ay simpleng, "Kailangan nating mag-usap. Kita tayo bukas sa dati nating lugar." Hindi ko alam kung sino ang nagpadala nito, pero may kutob akong si Adrian niyon. Kinabukasan, nagpunta ako sa lugar na madalas naming tambayan noong mga bata pa kami ng ate ko. Isang maliit na parke na puno ng mga alaala. At doon nga, nakita ko si Adrian, nakatayo sa lilim ng isang malaking puno. "Salamat sa pagpunta," bungad niya, mukhang seryoso. "Ano tong tungkol saan?" tanong ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Alam kong mali ito, simula niya, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang kalituhan at takot. Pero hindi ko na kayang itago pa. May nararamdaman ako para sa'yo. Parang huminto ang mundo ko. Alam kong mali, pero hindi ko na rin kayang itanggi ang nararamdaman ko. "Adrian, ako rin." "Pero paano ang ate ko?" Sandaling natahimik si Adrian, tila nag-iisip ng tamang sasabihin. Hindi ko alam, pero ang alam ko, gusto kong maging totoo sa nararamdaman ko. Sa mga sandaling iyon, narinig ko ang mga yabag palapit sa amin. Lumingon ako at laking gulat ko nang makita ko ang ate ko. Nakatayo ilang metro mula sa amin. Halatang narinig ang lahat ng aming pinag-usapan. "Anong ginagawa niyo?" tanong ni ate, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang sakit at pagtataksil. Hindi ko alam kung paano kami nakarating sa puntong ito, pero isang bagay ang sigurado. Wala nang babalikan pa sa dati naming relasyon. Sa likod ng mga luha at galit na naramdaman ko mula sa kanya, isang desisyon ang kailangan naming gawin. Ngunit paano nga ba namin itatama ang isang bagay na sa simula pa lang ay mali na? Naiwan akong nakatingin sa ate ko, habang unti-unti siyang lumapit sa amin, dala ang isang lihim na magbabago sa lahat ng alam namin.